Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Al-Qiyamatul Kubra, tiyatalakay natin yung mga pinakakilalang pangalan ng araw ng paghuhukom. Sa huli nating natalakay, ano yun? Yung ano? Yawmuddin, Yawmul Khuruj, pangilan yun? Nandun pa lang ba tayo? O yun nga, Yawmuddin yung huli natin natalakay. Yawmuddin. Ano ba? Tawa-tawa ka dyan, hindi mo naman tinatama. Wala ka ba? Sino may kasalanan? Ako. Yawmuddin. No. So ngayon pang 9 na inshallah. Ba't ka pala absent doon? Saan punta? So nakuha na natin yung 8 sa pinakakilalang mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Aning una? Yawmul Qiyamah, yun yung pinaka kilala. Yawmul Akhir, huling araw. O tinatawag din yung Yawmul Akhir bilang akhirah. Ganun din. As-sa'a, ang oras. Tapos Yawmul Ba'ath, ito na yung araw ng, kumbaga, pagsibol o paghayo mula sa libingan. Yawmul Khuruj, ganun din. Yawmul Ba'ath, pagkabuhay muli. Khuruj, paglabas mula sa libingan. Qari'ah, yung paghampas. Yawmul Fasl, araw ng paghuhusga, pagdedetalye o pagdedesisyon. At Yawmuddin, araw ng paghuhukom. Ito nga yung Yawmuddin na nandoon sa Suratul Fatiha. Alhamdulillah. Din, na ibig sabihin, Yawmuddin, yung din dito hindi relihiyon. Ang din na tinutukoy dito ay paggagantimpala. Sumunod na pangalan, pang 9, as-sakha. Ang sakha na tinutukoy dito, ito na yung pag-ihip sa trompeta. Pag-ihip sa trompeta. Kasi sinabi ni Allah doon sa Suratul Abasa, verse 33, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Kapag dumating na ang as-sakha. Iniulat ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Qala Ikrimah, sinabi ni Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, as-sakhatu an-nafkhatul ula. Sasabi ni Ikrimah, ang sakha daw ay ang unang pag-ihip ng trompeta. Actually, di ba, sa mga tinatalakay natin, mashallah, si Ikrimah, huli na siyang nag-Muslim, di ba? Sa Fathu Makkah. Pero marami actually sa mga tafsir, nababanggit ang pangalan ni Ikrimah. So, ibig sabihin, nung nag-Muslim si Ikrimah bin Abi Jahal, hindi talaga siya nagpahuli. At nanguna pa siya sa mga sahaba, alhamdulillah. Di ba doon sa tinatalakay natin sa tafsir? Madalas nababanggit ni Ibn Kathir, rahimahullah, si Ikrimah sa kanyang tafsir. Sehingga, kung ang as-sakha, yung unang pag-ihip, yung tama naman o yung tamatul kubra, ito naman yung unang pag-ihip. Ito naman yung pangalawang pag-ihip pala. Yung tama, ito naman yung pangalawang pag-ihip. At tamatu an-nafkatu thaniya. Ito naman yung pangalawang pag-ihip. At sinabi rin ni Imam At-Tabari rahimahullah, asabuhu min sakhi fulanan ida asamhu. Sa sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, yung sa konteksto, si Imam At-Tabari pala. Sinabi ni Imam At-Tabari sa konteksto nito, yung sakha, kumbaga, sakha fulanin. Dinulot daw ni Pulano na mabingi si Pulan.
Ibig sabihin, yung sakha, malakas na tunog. Lumikha siya ng malakas na tunog na dahil dito ay nabingi ang nakarinig ng tunog na ito. So yung salitang sakha, yung katulad ng sinasabi ko palagi, ang Arabic, ang pinaka-perpektong anyo nito nasa Quran. Kaya inuunawa ng ating mga scholar ang mga talata sa Quran, hindi lamang sa sinabi ng mga sahaba katulad ni Ikrimah, pati na rin sa kung paano ginagamit ng mga Arabo, sinaunang Arabo, lalong-lalo na yung mga salita. So yung sakha, ito yung root word niya. Sakha, ibig sabihin, dinulot niya na mabingi ang isang tao. So napakalakas na ihip ito ng trompeta. Napakalakas na ihip ng trompeta. Yung sinasabi sa sakha, sa may nagsasabi na itong araw yung pangalawang ihip. Pero yung nga sa sinabi ni Ikrimah, ito yung nafkatul ula, ito yung unang pag-ihip. At ang tama, ito yung pangalawa. Okay, ito yung pangalawa. At sinabi Ibn al-Arabi, as-sakhatul lati turithus samam. Ang sakha, ito daw yung nagdudulot ng kabingihan. Wa innaha al-musmi'ah, na kumbaga ito ay tunog na napakalakas na naririnig. Wahada min badi'i al-fasaha hatta laqad qala ba'da ahdathil asnan, hanggang sa kumbaga ito raw ay kumbaga yung sakha, bihira ang gumagamit ng salitang ganito. Bihira ang gumagamit ng salitang ganito. So, halimbawa niyan, merong isang sentence na pwedeng paggamitan nito. Halimbawa yung mga nakababatang mga Arabo, sinasabi nila, ahdatul asnan al-hadith al-azman, asamma bikan na'i wa in kunta asma'an. Na ang tumatawag daw ay magdudulot na mabingi ka, kahit pa naririnig mo naman siya sa sobrang lakas ng kanyang boses o sobrang tunog na kanyang ginagawa. Gayon din nababanggit dito. Wala dito sa translation, may isang tula. Asammani sirahum ayyamu firkatuhum o ayyamu faraktuhum. Tama, ayyamu faraktuhum. Nabingi ako sa ginawa nila sa araw ng aming paghihiwalay. Fahal sami'tum yasiru yuritu as-samama. Fahal sami'tum yasirun yuritu as-samama. So meron ba kayong narinig na anumang pagkilos na nagdudulot ng pagkabingi? So dito, binanggit ito yung konteksto lang nung Hindi nababanggit dito yung sakha, pero nababanggit dito yung konteksto na maaring mabibingi yung tao sa ilang mga bagay. So yung sakha, ito na nga yung unang pag-ihip ayon sa sinabi ni Ikrimah. At ganyan din sinasabi, wali amrillah, inna sayhatal qiyamah musmi'ah. Na sinasabi nga ng ating mga scholar na ang sakha na ito ay maririnig pa ng mga tao. Ito ay maririnig talaga ng mga tao. Yung mga kung meron mang buhay pa sa panahon na yon, maririnig nila ang tunog na ito. Tasummu anid dunya, at ang dunya daw ay mabibingi. At ang dunya ay mabibingi. Watasma'u umurul akhirah. So mabibingi sila, hindi pala, tasummu anid dunya. So yung mga tao raw na makakarinig ng sakha, mabibingi sila at hindi na nila maririnig kung ano man ang naririto sa dunya, pero maririnig nila kung ano man ang naroon sa akhirah, sa kabilang buhay. Ganyan din sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah mula kay Al-Bagawi, as-sakhatu ya'ni
sayhatu yawmil qiyamah. Ang sakha, ito yung malakas na sigaw sa araw ng paghuhukom. So, bukod pa nga doon sa yung di ba, yung pag-ihip ng trompeta, so may ibang mga tafsir na yung sakha, iba pa siya doon sa trompeta. So ito yung kumbaga kabilang doon sa mga sigaw na magiging hudyat na nagsimula na ang araw ng paghuhukom. Sumiyat bidalika liannaha tasukhul asma. Tinawag ito na as-sakha dahil ito ay magdudulot na papasok ito sa tenga ng mga tao. Ay tubaligu fi asma'iha hatta takadu tasummuha. Na magiging matindi o masyado maingay ang tunog na ito na mabibingi na ang makakarinig nito. So ito yung as-sakha. Pero yung mas marami sa mga translation, so kumbaga ang tinutukoy dito, yung yung unang pag-ihip. Yung unang pag-ihip. Pero nababanggitin nga sa mga tafsir na maaring tinutukoy din dito yung yung pagsigaw na magiging kasama o kasabay ng pagsisimula ng araw ng paghuhukom. Di ba na may nabanggit na yun dito dati? Saan bang yun? Yung sayha. Yung sayha, so ito yung yung sigaw na maririnig ng mga nilikha. Kasabay ng pagkabuhay muli ng mga tao. So, yung sayha, sa tafsir na ito na huling nabanggit, sa yung as-sakha, maaring magiging kasing kahulugan din ng sayha na tinutukoy doon sa natalakay natin nung nakaraan, doon sa chapter 30, verse 56. Chapter 50, verse 42. Yawma yasma'una sayhata bil haqq. Sa araw na yaon na maririnig nila ang sigaw ng totoong pagkakarinig, dalika yawmul khuruj. Yaon ay araw ng paglabas. So yun, ang ayan na ito nabanggit doon sa panlimang pangalan ng araw ng paghuhukom, yung yawmul khuruj. At sumunod na pangalan ng araw ng paghuhukom, syempre ito na. Yung sumunod na nababanggit sa Quran, At-Tamatul Kubra. At-Tamatul Kubra. At ito yung nababanggit na Suratul Naziat. Verse 34. Faida ja'at at-Tamatul Kubra. Kapag dumating na ang tama na kubra. Yung tama, ang literal na kahulugan niya, kung yung sakha, pagsigaw, yung tama, matinding sakuna. Matinding sakuna. At yun nga yung araw ng paghuhukom. So dito, mabubuhay muli ang mga namatay na. At sinasabi tungkol sa pagkakapangalan na ito, sumiyat bidalika li'annaha tatummu ala kulli amrin hailun mufadda. Tinawag daw ito dahil ito na ang pinaka nakakatakot at pinaka kagimbal-gimbal na kumbaga tunog na darating sa mga tao. Yung hailul mufadda, kumbaga nakatakot na sa konteksto ng talaga. Natatakot yung tao dahil hindi niya ito naiintindihan at natatakot ang tao dahil meron siyang inaasahan na pinsala. Kasi nga itong Tamatul Kubra, so di ba ito na yung pangalawang pag-ihip, so babangon muli yung mga tao at inaasahan na nila na makakaharap nila si Allah, makakaharap nila yung pagtutuos sa kanila at syempre makakaharap nila ang parusa ng kanilang mga masamang ginawa. At nga merong isa pang aya doon sa Suratul Qamar, wasa'atu adha wa amar. Ang oras daw ay oras na nakakatakot at oras na mapait, amar, wa amar. Na ganito inilarawan itong At-Tamatul Kubra. Na ito yung oras na kumbaga kapag nagising na yung mga tao mula sa kamatayan, ay ito nga ay
oras na nakakatakot at oras na mapait. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, at-tamatul galibah, min qawlika tamma syai' ida ala wa galab. At-tama, ibig sabihin daw nito yung galibah. Ibig sabihin sobra-sobra, labis-labis, matindi. Halimbawa, sinasabi ng mga Arabo, tamma syai'. Kapag ang isang bagay, tinatawag nila itong tamma, halimbawa, ito'y umapaw. Ito'y umapaw o ito ay lumampas na sa hangganan. Walamma kanat taglubu kulla shay' kana laha hadal ismu hakikatun duna kulla shay'. Na kung sa araw ng paghukom, sa konteksto ng at-tamatul kubra, ang tama na ito, yung pangalawang pag-ihip ng trompeta o kay matinding sakuna, ito mangingibabaw sa lahat ng bagay. Kumbaga, totoo ang kahulugan nito na sa pagkakaihip dito sa Tamatul Kubra, kumbaga, magsisimula na nga ang mga mabibigat na mga bagay. Siyempre, sinabi ni Al-Hasan, radiyallahu anhu, at-tamatu an-nafkatu thaniya. So, yung sinabi ni Al-Hasan ay sumasang-ayon doon sa sinabi ni Ikrimah. Na yun nga, yung kung ang asaka, ang unang pag-ihip, ang Tamatul Kubra, ito naman yung pangalawang pag-ihip, inshallah. Na, kumbaga, dahil maraming mga nag-ulat nito, kumbaga, maraming nagbabanggit. So, ito ay isang mapapanaligan na kahulugan ng konteksto sa pinagkaiba ng sakha at ng Tamatul Kubra. Alhamdulillah. Again din, isinasabi pa sa mga tafsir, wakila, hina yasaru ahlin nari, ilan nar. Hina yasaru ahlun nari, ilan nar. So tinatawag din na Tamatul Kubra, kapag yung mga tao na itatapon sa impyerno ay itutulak na patungo sa impyerno. So sila ay makakaranas ng Tamatul Kubra, malaking sakuna. Malaking sakuna. Sumunod na pangalan, Yawmul Hasra. Ito na, hasra, ibig sabihin pagsisisi. Araw ng pagsisisi. Siyempre, unang-unang makakaramdam ng pagsisisi, mga hindi mananampalataya, yung mga makasalanan, mga mandurugas, kahit mananampalataya sila, ang araw na ito ay magiging araw ng pagsisisi para sa kanila. Siyempre, sinasabi rin mga scholar, maaring sa araw na ito, makakaramdam din ng pagsisisi kahit yung matuwid na mananampalataya. Magsisisi siya na hindi siya nagsumikap, kumbaga, naggumawa pa ng maraming kabutihan. Kasi di ba sa araw ng paghuhukom, wala nang pera doon. Ang pagbabayaran ng mga tao ay nakasalalay sa mga hasana o sa mabubuting mga gawa. Siyempre, hindi lang sa ganung bagay, maging sa pagtutuos. Yun ay kabilang sa mga tutuusin. At siyempre, pagkatapos noon, sa pamagitan din ng iyong mabubuting gawa, matutukoy kung ano ang magiging antas mo sa paraiso, inshallah. Siyempre, bago pa lahat ng yun, dun sa mismong araw ng paghuhukom, ang magiging paghahatol sa iyo ay nakasalalay kung gaano karami at gaano kainam ang mabubuting mong mga ginawa. Wala nang ibang titimbangin doon sa araw ng paghuhukom, liban na lang sa mga gawain. Walang saysay ang kamag-anak mo, walang saysay ang itsura mo, walang saysay ang antas mo sa lipunan, yaman, wala. Puro mabubuting mga gawain lang ang tutuusin sa araw ng paghuhukom, mabubuti o masasama. At doon sa Surah Maryam, verse 39, sinabi ni Allah, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Babalaan mo sila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng pagsisisi, Yawm al-Hasra. Babalaan mo sila tungkol sa araw ng pagsisisi, idh qudiyal amru, kapag ang utos o ang hatol ay naibaba na o naihatol na. Wahum fi gaflatin, habang sila ay nasa pagkalingat
o hindi sila nagbibigay pansin, wahum la yu'minun, at hindi sila mga nananampalataya. So ang unang makakaramdam talaga ng pagsisisi sa araw ng paghukom, yung mga hindi mananampalataya. Summiya bidhalika li shiddati tahassuril ibad fi dhalikal yomi wa tandamuhum. So ito ay pinangalanan na araw ng pagsisisi dahil sa, kumbaga, magsisisi ang alipin sa araw na iyon at kumbaga sila ay makakaramdam ng, yung hasra kasi at yung nadam, parehong binanggit dito, magkasing kahulugan lang sila actually. Pero dito yung hasra sa konteksto ng nadam kasi pagsisisi. Pero yung hasra, ito yung pagsisisi na may kasamang kalungkutan. Kumbaga nakikita mo na ang resulta, masamang resulta ng iyong paggawa ng masama at kumbaga kalungkutan din kasama ng pagsisisi sa hindi mo pagsisikap sa mabubuting mga gawain. Ammal kufar fali adami imanihim. Ang mga kufar, ang pagsisisihan nila unang-una ang hindi nila pananampalataya. Hatta idha ja'at humus sa'atu bagtatan. Sasabi ni Allah, kapag dumating na sa kanilang oras ng biglaan, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sasabihin ng mga kufar na kumbaga mag-express sila ng pagsisisi. Kasawian sa amin sa bagay na hindi namin sukat akalain o hindi namin binigyang pansin. Huli na ang lahat. Yun nga, nasa huli ang pagsisisi. Na meron pa silang pagkakataon na gumawa ng mabuti nung buhay pa sila. O meron pa silang pagkakataon na manampalataya, hindi sila nanampalataya. Pero nandun na sila sa paghuhukom, sakalang sila makakaisip na sana nanampalataya sila o naniwala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kabilang sa mga sasabihin ng kuffar, marami silang pagsisisihan, marami silang sasabihin na mga bagay-bagay na nag-express ng kanilang pagsisisi. So meron isang aya doon sa Suratul Zumar, verse 56 to 58. Antakulo nafsun, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sasabihin ng tao, kasawian sa akin, nagsisisi ako sa anumang pagkukulang ko kay Allah. So nagsisisi sila unang-una sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagkukulang nila siyempre sa iba pang mga gawain. Kasi ang katulad ng binabanggit natin palagi, ang kufar, parurusahan din sila sa mga gawain na hindi nila ginawa, na inobliga sa mga Muslim. Diba? Yung sala, masalakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Anong naging dahilan na pinasok kayo sa impyerno? Sabi nila, hindi kasi kami nagsasala. So tutusin din sila doon sa sala na hindi nila ginawa. Oo, hindi wajib sa kanila ang magsala dito sa dunya, pero ang dahilan kung bakit hindi wajib sa kanila magsala, mag-fasting, magbayad ng zaka, mag-hajj, mag-jihad at iba pang mga gawaing pagsamba na obligado sa mga Muslim ay dahil sa hindi rin tatanggapin sa kanila ang kanilang mga gawain na yon. Kasi hindi naman sila nanampalataya, hindi naman sila nag-Muslim. Yun lang ang dahilan kung bakit hindi wajib sa kanila dito sa dunya. Pero pagdating ng kabilang buhay, tutusin sila rito sa mga hindi nila ginawa na mga gawaing pagsamba na obligado rin sa Muslim at madaragdag yun sa kanilang mga pananagutan. So ito yung konteksto nung sinasabi nilang pagkukulang nila kay Allah. Nagkulang sila sa pananampalataya at syempre nagkulang sila sa mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sasabihin ng kuffar, wa in kuntu laminan
Wa in kuntu laminas sakhirin. Tunay na ako ay naging kabilang sa mga nangahamak. Hinahamak nila ang relihiyon ni Allah, hinahamak nila ang mga pagsamba. At yun, nandun na sila, kaharap na nila si Allah, kaharap na nila kumbaga yung mga bagay na hinahamak nila at dito na sila mapapahamak. Ipinapahamak sila ng bagay na hinahamak nila. At hindi sasabihin nila, aw taqulu, law anna Allah hadani, law lakuntu minal muttaqin. So meron naman magsasabi, kung ginabayan lang sana ako ni Allah, sana ay naging kabilang ako sa mga matutuwid, sa mga may takot kay Allah. Pero nga syempre, nalalaman ni Allah na ito ay bagay na sinasabi lang nila. Kasi maraming sasabihin yung mga kuffar, di ba? May mga kuffar sasabihin nila, Rabbirji'un, Panginoon ko, ibalik mo ko. La'alli a'malu salihan fima tarakt, upang ako nawa ay gagawa ng mabuti sa buhay na iniwan ko. Pero sasabihin ni Allah, hindi. Yun ay salita lamang na sinasabi nila. Kasi nga, babalik tayo sa qadar. Sa kaalaman pa lang ni Allah, alam ni Allah kung maniniwala ba itong mga to o hindi. At kung maniniwala sila, alam ni Allah kung anong klase silang maniniwala o mananampalataya. Kaya ang hinangad ni Allah o ninais ni Allah, ang naging mashi'a o irada ni Allah sa kanila, ang maging kafir sila. At yun ang sinulat ni Allah sa Allahul Mahfud. At nilikha sila ni Allah dito sa dunya upang isabuhay na lang kung anong itinakda sa kanila. Walang magbabago. Kahit anong pagsisisi nila sa araw ng paghuhukom, kahit sisihin pa nila si Allah, katulad ni Satanas. Diba? Sabi niya, bimagway tani, dahil iniligaw mo ako. O di ba gago, di ba? Sinisisi ni Satanas si Allah. Dahil iniligaw mo ko, itong gagawin ko. Ganun siya katindi, si Satanas. So yung tao, kahit anong pagsisisi niya sa araw ng paghukom, wala na. Huli na ang lahat. Kahit sisihin pa niya si Allah. Di ba? Ito parang naninisi ito kay Allah eh. Sabi niya, kung ginabayan lang sana ako ni Allah. Hindi si Allah ang may problema. Siya ang may problema na hindi siya nanampalataya. O meron ding magsasabi, aw taqulu hina taral adab. Meron ding magsasabi, o meron din silang sasabihin kapag nakita na nila ang parusa, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kung nagkaroon lang sana ako ng isa pang pagkakataon, ako ay tiyak na magiging kabilang sa mga muhsinin, sa mga matutuwid, sa mga mabubuti. Pero nga alam ni Allah, sinasabi lang nila ito. Sinasabi lang nila ito. Kasi Allah sa kanyang kaalaman, nakita na ni Allah sa kanyang kaalaman na dumating sa mga tao na itong da'wah, o kung halimbawang darating sa mga tao na itong da'wah, alam niya kung ano magiging response, magiging tugon ng mga kuffar na ito. Alam niya, hindi nila siya maluloko. Alam ni Allah ang lahat. Nga, watablugul hasratu darwatuha bi ahlil kufri endama yatabarra as-sada wal atba'u min matbu'ihim. So magiging matindi ang pagsisisi ng mga kuffar. Na yung mga kuffar, kumbaga magsisisihan din sila eh. Kumbaga sa kanilang pagsisisi at kalungkutan, di ba doon pa lang matindi ng nararamdaman yun eh. Ngayon, para gumaan yung pakiramdam nila, maghanap sila ng masisisi. O ngayon, magsisisihan sila at magsusumpaan sila sa isa't isa. Isusumpa nila ang isa't isa. Yung nga, Surah Al-Baqarah, verse 167. وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبِئُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Sasabihin daw ng mga pinuno, kung kami ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon, itatanggi namin yung mga sumunod sa amin katulad ng kung paano nila kami itinanggi. Kasi dito hindi na binanggit yung mga naunang aya eh. Dito nagsisisihan na sila. Kumbaga yung mga sumunod lang, sinisisi nila yung mga pinuno nila. Kaya naman kami naligaw kasi tinuruan kami ng mga pinuno namin na hindi manampalataya. Sinisisi nila yung kanilang mga pari, sinisisi nila yung kanilang mga politiko, sinisisi nila yung kanilang mga ninuno. At yung mga pinuno, ito yung magiging
tugon nila. Sasabihin nila na kung kami lang, itatanggi namin sila katulad ng kung paano nila kaming itinatanggi. Itatanggi namin sila katulad ng kung paano nila kami tinanggi. So 167 ito, di ba? Yung 166, ito yung sinabi. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ. Kapag yung mga pinuno ay tatakwil doon sa mga sumunod sa kanila, kapag nakita na nila ang parusa at mapuputol na ang kinalaman nila sa isa't isa. Kumbaga, itinatakwil nila ang isa't isa. Yung mga sumunod, itinatakwil nila yung kanilang mga pinuno at yung mga pinuno, itinatakwil ang kanilang mga tagasunod. Di ba meron pang ibang mga aya? Yung mga tao, sasabihin nila kay Allah, bigyan ng dobleng parusa yung mga nagligaw sa kanila. So dahil dito, ito rin yung magiging tugon nila. Wala kaming kinalaman sa inyo. Kayo mismo ang naghangad na hindi manampalataya. Yun nga, kadalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alihim. At ganito ipapakita ni Allah sa kanilang mga gawain na pagsisisihan nila. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. At hindi sila makakalabas mula sa impyerno kahit kailan. Ano man ang gawin nila? Magsisihan man sila, hindi nila maililigtas ang kanilang mga sarili mula sa impyerno. Waliyadu billah. At ito na nga, yung sinabi ko kanina, وَيَتَحَسَّرُ الْمُؤْمِنُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Kahit ang mga mananampalataya, sabihin nila, kahit ang mga mananampalataya, magsisisi sa araw na yun. Bisababi adami istizadatihim min a'malil birri wat taqwa. Magsisisi rin ang mga mananampalataya sa araw na yun dahil hindi sila nagdagdag ng mga gawaing mabubuti. Kaya habang buhay pa tayo, magdagdag na tayo ng gawaing mabubuti. Inshallah. Pag sumikapan na natin ang lahat ng mabuti na magagawa natin, inshallah. Huwag tayong magsasayang ng oras. Yung nanonood lang ng pelikula, nag-scroll sa Facebook, gumawa tayo ng mga paraan na makagawa tayo ng mabuti. Kaya nga maganda yung yung nag-aaral tayo ng buhay ng matutuwid. Yung mga sahaba, yung mga maalam, pinag-aaralan natin yung buhay nila. Kasi na-inspire tayo Na-inspire tayo na maging katulad nila. Kasi yun nga palagi kong sinasabi, sa sobrang dami ng masasamang tao sa paligid natin ngayon, tumitigas yung puso natin Kasi nagmamatigas din tayo para hindi nila tayo mapipinsala. Pero kapag nababasa natin tungkol sa mga sahaba, di ba lumalambot ang puso natin? Sa totoo lang ako, pagka nakarinig ako ng yung kwento tungkol sa mga sahaba, kahit ako, habang nagle-lecture ako, nababanggit yung mga sahaba, parang gusto kong tumigil Gusto ko magsala ng sunnah kapag naalala ko yung mga sahaba. Gusto kong tumigil, parang gusto kong tumigil magsala. Gumawa ng mabuti. Kumbaga, kasi nakikita natin kung paano silang gumagawa ng mabuti. So yun, pagsisisihan yun ng mga mananampalataya. Ngayon, nandito pa tayo sa pagkakataon natin gumawa ng mabuti. Samantalahin na natin lahat ng paggawa ng mabuti, insyaAllah. So, sikapin natin, pagsumikapan natin lahat ng kabutihan, insyaAllah. So dito natin tatapusin muna ngayong araw, insyaAllah. Yung sumunod na pangalan ng araw ng paghuhukom, yung Gashiyah, ito yung bagay na matindi na mangyayari sa mga tao sa araw ng paghuhukom. Next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.